Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Happy Mother's Day po sa bawat isa sa atin. At bago po tayo magsimula mga kapatid, naniniwala ho tayo sa kapangyarihan po ng deklarasyon. At sabay-sabay po natin bigkasin mga kapatid with faith, with boldness, and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Thank God I am your child, I cannot be denied, I am your beloved, everything in my life is well. My life is well, my family is well, my job is well, my business is well. In the presence of God, nothing is missing, nothing is broken, all is well. Mga kapatid, muli magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, Happy Mother's Day. Mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ating pong pinamagatan, Being Blessed Mother. Mga kapatid, there are so many characters in the Bible na maaari po natin pagkunan ng halimbawa ng pagiging mabuting ina at pagiging mabait na ina. At marami po tayong pwedeng kunin na halimbawa. Subalit, mas mainam yung pag-aralan po natin ang buhay ni Maria na siyang naging ina ni Jesus nung siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid, para ating pong maunawaan ang pagiging mapalad na ina. Tandaan po natin kung ang tatay ay haligi ng tahanan, ang nanay naman po ang siyang ilaw ng tahanan. At pareho po sila mga kapatid, napakahalaga ho para po ang isang pamilya ay mabuo o ang isang tahanan ay manatiling nakatayo. We have to value them, brethren in Christ. Kaya again, ang ating pong pag-uusapan ngayon, Being Blessed Mother. At let us read, brethren, dito po sa Luke 1:28, Tagalog ang Biblia. At pumasok siya sa kinaroroonan niya, yung anghel, at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo." And in Amplified Version, Luke 1:28, and he came to her and said, "Hail, O favored, one endued with grace, the Lord is with you, blessed, favored of God are you before all other women." So, brethren in Christ, ang ginamit po sa Tagalog ay pinakamamahal, pero ang ginamit po sa Amplified ay favored, brethren in Christ. Tingnan po natin ang salitang ito sa Griego, dahil nung siya po ay makita ng anghel si Maria na mag-aasawa pa lang po kay Jose, ay sinabi po ng anghel, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal." And in English, sabi niya, "Hail, O favored, one endued with grace, the Lord is with you." So sa Griego, mga kapatid, ang salitang beloved or favored ay karito, brethren. I would repeat, ang salitang beloved or yung favored ay sa Greek word ay karito. Ibig sabihin, to grace, endue with special honor, literally means make accepted, be highly favored. Kaya kapag sinasabing karito, mga kapatid, ito po ay accepted and highly favored. At itong salitang karito, mga kapatid, ay galing po sa Greek word na charis.
ng ibig sabihin po ng charis ay graciousness, gratitude, literally acceptable, benefit, favor, gift, grace, gracious, joy, liberality, pleasure, thanksworthy. So, yun po mga kapatid, ang pinanggalingan ng salitang karito, hindi po charito, mga kapatid, karito. At ito ay galing sa salitang charis. At ang salitang charis naman ay galing, mga kapatid, sa Greek word na kairo. Ibig sabihin ng kairo, to be full of cheer, calmly happy, well off, be well. So literally, farewell, be glad, Godspeed, greeting, hail, joy, joyfully, rejoice. So yan po mga kapatid, ang Greek word na ginamit po rito sa salitang sa Tagalog pinakamamahal, sa English mga kapatid ay favored. At atin pong mapapansin na itong karito mga kapatid ay galing sa salitang charis, at ang salitang charis ay galing sa salitang kairo. So ngayon mga kapatid, atin pong tingnan na ang salitang karito, I would repeat, hindi po charito, karito. Literally, mga kapatid, extremely blessed, highly favored, deeply loved. At ito po ay mentioned twice only in the New Testament. 2 beses lamang po ito binanggit, at ating itong makikita only in Luke 1:28 and Ephesians 1:6 out sa 260 chapters of the New Testament and 756 verses in the New Testament and 138,020 Greek words. Biro mo mga kapatid, sa out of 138,020 Greek words in the New Testament, only 2 ang gumamit pong Greek words ng tinatawag natin karito, mga kapatid. Kaya mahalaga ho na maunawaan natin. So again, literally means pag sinasabing karito, extremely blessed, highly favored, and deeply loved. At ito po mga kapatid ay inulit sa Luke 1:42, Tagalog ang Biblia. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. And in Amplified Version, Luke 1:42, and she cried out with a loud cry and then exclaimed, blessed, favored of God above all other women are you, and blessed, favored of God is the fruit of your womb. So dito mga kapatid, mapapansin po natin na among women, way back then, sa kanilang panahon, because all of the virgin women or mga dalagang babae sa panahon po noon, because ang pagdating ng ating Panginoon ay prinapisay na po sa Old Testament na siya po ay isisilang ng isang babaeng dalaga, kaya halos lahat po ng mga kadalagahan way back then, mga kapatid, are expecting na sila po ang magsisilang sa isang batang prinapisize na magiging tagapagligtas ng Israel, mga kapatid. And among women, dahil nga po si Mary po ang nakasumpong ng biyaya ho ng Diyos, siya po ang naglihi, siya ang nagdalang tao, at siya po ang nagsilang sa isang tagapagligtas ng Israel. Kaya sinasabi ho dito, mga kapatid, blessed are you among women that na naghihintay na sila po ang magluwal, magsilang at manganak ng isang tagapagligtas ng Israel.
Yun po mga kapatid ang bakit tinawag si Mary na blessed are you among women. Sana mga kapatid, yung ating mga nanay ay kapag ihambing sa ibang mga nanay ay masasabi rin po ng mga tao na blessed are you among women or among mothers. Why? Dahil kakaiba po itong buhay ni Maria, mga kapatid. So ito po ang ating babaybayin ngayong umaga, ang pagiging blessed mother, brethren in Christ. At of course, we are talking about being blessed. Atin na rin pong i-acronym ang salitang blessed, B-L-E-S-S-E-D, brethren in Christ. So first, mga kapatid, being blessed mother means believing on God. Hindi ka matatawag na pinagpalang nanay, pinagpalang ina kung hindi ka mananampalataya sa Diyos. Dahil mga kapatid, si Maria ay isa sa mga mananampalataya sa Diyos. Ang sabi po ng Luke 1:45, Tagalog ang Biblia, at mapalad ang babaeng sumasampalataya sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kaniya'y sinabi ng Panginoon. And in Amplified Version, Luke 1:45, and blessed, happy to be envied in is she who believed that there would be a fulfillment of the things that were spoken to her from the Lord. So I'd like to emphasize, and blessed, happy to be envied is she who believed. Kaya mga kapatid, napakapalad ang wika ng Biblia ng mga babae na sumasampalataya sa Diyos, in particular sa ating mga mother, in particular sa ating mga nanay. Ano man po ang ating tawag, ima, nanay, mama, mami, o ano man po ang ating tawag, napakapapalad po nila kapag sila po ay sumasampalataya sa Diyos, dahil ang wika ng Bible tulad ni Mary, mga kapatid, pinulfill ang mga bagay na isinalita ng Diyos sa kanila. Kaya walang ibang pagiging mapalad, mga kapatid. If we want to become a blessed mother, there is only one thing we do: believe in the Lord Jesus Christ, because apart from God, hindi ho tayo magiging mapalad. Kaya po tayo nagiging mapalad ay dahil may Panginoon ho tayong pinaglilingkuran. And next point, brethren, being blessed mother means living through God. Ang pagiging mapalad na ina ay pamumuhay sa pamamagitan po ng Diyos. And let us read, brethren, dito po sa Luke 1:48, Tagalog ang Biblia, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, which refer to Mary. Sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahaliling lahi. And in Amplified Version, Luke 1:48, for he has looked upon the low station and humiliation of his handmaiden. For behold, from now on all generation, all of all ages will call me blessed and declare me happy and to be envied. So, brethren in Christ, ang winiwika po dito ni Maria ay tatawagin siyang mapalad throughout generation. Excuse me. Tulad ng sinasabi po natin, meaning, ayon sa kasaysayan, hanggang ngayon pinag-uusapan ang buhay ni Mary. Why? Dahil mga kapatid, tandaan po natin, si Maria ay namuhay
sa pamamagitan po ng Diyos. Hindi ho tayo magiging mapalad if we are living apart from God. We can only be a blessed mother kapag tayo ay namumuhay sa pamamagitan po ng Diyos. Kaya mga mahal naming mga magulang, ang pagiging mapalad ay pamumuhay sa pamamagitan po ng Diyos. And apart from God, we can do nothing. And next point, being blessed mother means expecting for God. Tandaan po natin, kung mayroon pong gumagawa ng mga kapamaraanan kapag nakakaranas ang ating pamilya ng pangangailangan, kapag nakakaranas ang ating pamilya ng problema, kadalasan, mga kapatid, ang gumagawa ng paraan ay mga nanay. So they are the one expecting good things to happen sa kanilang mga anak. Kung mayroong pong naghahangad ng mga mabubuting bagay, magagandang bagay, maiinam na bagay para sa kanilang mga anak, walang iba kundi ang ating mga ina. Ang sabi po ng Luke 1:30, Tagalog ang Biblia, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. And in Amplified Version, Luke 1:30, and the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found grace, free, spontaneous, absolute favor, and loving kindness with God. So bakit po mga kapatid, kaya po nakasumpong? Because again, Mary is one of the women that were expecting na magluluwal sa ating Panginoong Hesus. Kasi lahat po sila noon ay naghihintay ng tagapagligtas, naghihintay po ng manunubos na tinatawag po natin. And all of the women are expecting na sila po ang magluwal sa tagapagligtas na ito, dahil tulad ng sinabi ko po kanina, ito po ay hinulaan na po sa Old Testament. That's why they are so much familiar sa pagsilang po ng isang tagapagligtas. At among women na nag-e-expect, si Mary po ang nakasumpong ng biyaya ho ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos ang siyang naghahanap sa bawat isa sa atin. Yes, in the Old Testament, ang mga tao ang naghahanap ng pabor ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin, Noah found favor, Moses found favor, Abraham found favor, Mary found favor. But in our time, di ba sinabi ni Jesus, I came not to be served, but to serve. And I came to seek and save the lost. So, ang naghahanap po ngayon, mga kapatid, ay ang pabor, ang grasya sa atin. At salamat kay Lord dahil tayo ay isa sa mga nasumpungan ng biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dito, si Mary ay nakasumpong ho siya ng biyaya. Why? Because Mary expecting na siya po ang magluwal ng tagapagligtas. Kaya nga napakahalaga ho ang expectation. Dahil if we don't expect, mga kapatid, we will receive nothing. Kaya every time and time to time and all the time that we come to the throne of grace and to the throne of mercy, let us always expect para po tayo ay tatanggap sa ating Panginoon. Next point, brethren, being blessed mother means serving to God. Dahil si Maria, mga kapatid, ay naglingkod din po sa Diyos. Let us read sa Luke 1:38, Tagalog ang Biblia. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. And in Amplified Version, Luke 1:38,
8, then Mary said, "Behold, I am the handmaiden of the Lord. Let it be done to me according to what you have said." And the angel left her. Mga kapatid, despite of impossibility, dahil imposible kay Maria na magdalang tao because hindi pa ho siya nasisipingan ng lalaki. Virgin pa ho si Mary. Paano? How can it be? Pero ang sabi ng anghel, lililiman ka ng banal na espiritu at maglilihi ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So ang naging respond, mga kapatid, ni Mary, sabi niya, "Let it be done to me according to what you have said." And the angel left her. Kumbaga, be it unto me according to the word of God. Basta sinabi ng Diyos mangyari. Kaya mahalaga ho, mga kapatid, yung marunong tayo mag-agree sa word of God. Kasi agreeing the word of God means manifesting the word of God sa buhay po natin. Kaya kapag hindi ho tayo nag-a-agree sa salita ho ng Diyos, it won't happen and it won't manifest sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya despite of impossibility, sa tingin natin imposible, basta sinabi ho ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kundi, be it unto me according to your word. Kaya ang pagiging mapalad ng isang ina ay, mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon. Dahil tunay nga po na dahil sa pabor ng ating Panginoon, kaya po tayo ay nakapaglilingkod. And next point, being blessed mother means spirit-filled of God. Bakit po? Sapagkat si Maria ay puspos po ng banal na espiritu. We cannot be a blessed mother if we are not filled with the Holy Spirit. At katumbas po ito, kung hindi tayo mananampalataya, it is very, very impossible for us to be blessed brethren in Christ. And let us read dito po sa Luke 1:39 to 41 Tagalog ang Biblia. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmadaling napasalupaing maburol sa isang bayan ng Huda at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. And in Amplified Version, Luke 1:39 to 41, and at that time Mary arose and went with haste into the hill country to a town of Judah. And she went to the house of Zechariah, and entering it, salutes Elizabeth. And it occurred that when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leapt in her womb, and Elizabeth was filled with and controlled by the Holy Spirit. Biruin mo, mga kapatid, dahil sa sobrang kapuspusan ni Maria, binati niya lamang po si Elizabeth. Si Elizabeth po ay na-filled ng banal na espiritu. Kasi ang pagiging puspos, mga kapatid, ito po ay contagious, nakakahawa, mga kapatid. Kaya ang isang nanay na filled of the Holy Spirit, ito po ay nakakahawa, ito po ay contagious, brethren in Christ. Kaya mahalaga ho sa isang nanay, sa isang mother, na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu Santo para po tayo ay maging influensya, tayo po ay maging contagious sa ating mga anak, mga kapatid. Kaya si Mary ay spirit-filled po siya, mga kapatid. And next point, being blessed mother means exalting always God. Mahalaga ho na makita po natin na ang pagiging mapalad na ina ay ang inang laging sumasamba sa Diyos.
tandaan po natin mga kapatid, ang isang nanay na sumasamba sa Diyos ay nanay na kahanga-hanga, nanay na pambihira mga kapatid. Let us read sa Luke 1:46 and 47. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. And in Amplified Version, Luke 1:46 and 47, and Mary said, my soul magnifies and extols the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Kaya mga kapatid, malinaw na si Maria ay hindi po dapat dinadalanginan dahil si Maria ay isa rin pong sumamba sa Diyos, isa rin pong nagpuri sa Diyos, isa rin pong nagpasalamat sa Diyos. Kaya si Maria hindi po siya dapat sinasamba. Si Maria iginagalang pero hindi po sinasamba dahil si Maria ay sumamba rin po sa Diyos. Nagpuri din po sa Diyos at kanyang niluwalhati ang Diyos na tagapagligtas. What I'm pointing out here, brethren in Christ, si Maria ay taong mananamba sa Diyos na kung tayo bilang mga magulang, particular kung tayo ay nanay sa isang tahanan, if we want to be blessed, ang gawin lang po natin maging mananamba tayo sa Diyos. Hindi pwede mga kapatid na magiging pinagpala tayong ina kung hindi tayo mananamba sa Diyos. Kaya yun po mga kapatid, ang pagsamba, ang pagpapasalamat, ang pagpupuri sa Panginoon ay napaka-mahalaga. Our last point, brethren, being blessed mother means dwelling with God. Ang pagiging mapalad na ina, yung nananatili, nananahan sa at kasama ng ating Panginoon. Let us read, brethren. Sabi po dito sa Luke 11:27, Tagalog ang Biblia. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. And in Amplified Version, Luke 11:27, now it occurred that as he was saying these things, a certain woman in the crowd raised her voice and said to him, blessed, happy, and to be invade is the womb that bore you and the breast that you sucked. So, brethren in Christ, itong senaryong ito nung si Jesus ay nasumpungan doon sa templo at nagtuturo kasama ng mga tao, ay mayroong isang babaeng humanga sa kanya at biglang napasigaw at ang sabi niya, mapalad ang babae na nagluwal sa iyo o nagdalang tao sa iyo. Why? Dahil ang lahat ng pinananahanan, biruin mo mga kapatid, si Jesus Christ Himself is in Mary's womb. Mga kapatid, kaya naging mapalad si Mary not because mga kapatid, dahil siya po ay banal or nagpapatuloy sa Panginoon, naging mapalad siya because of the child she bore, brethren in Christ. Yun po ang pinupoint out po natin na siya po ay nagdalang tao sa ating Panginoon. Why? Kasi hindi po ordinaryo si Jesus Christ na nasa sinapupunan ni Maria. Uulitin ko po ito sa mga para maunawaan po natin. Si Mary ay pinagpala dahil sa bata na nasa kanyang sinapupunan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito po, tingnan po natin na si Jesus talaga po ay puspos ng biyaya. Luke 2:40, Tagalog ang Biblia. At lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos.
And in Amplified Version, Luke 2:40, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace, favor, and spiritual blessing of God was upon him. Kaya makikita po natin na si Jesus Christ ay ang pabor, ang grasya ng Panginoon ay nasa kanya, at dahil si Jesus nung nandun siya sa tiyan ng kanyang ina, walang iba kundi si Mary, kaya dumadaloy ang grasya ng Panginoon sa buhay ni Maria. Add-on pa ho natin, mga kapatid, para lalo po natin maunawaan at maintindihan po itong ating mga tinatalakay po dito, dahil mahalaga ho na kung bakit napagpala si Mary. Sa Luke 4:22, ito naman po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At siya'y pinatutuhanan lang lahat at nangagtaka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? And in Amplified Version, Luke 4:22, and all spoke well of him and marveled at the words of grace that came forth from his mouth, and they said, is not this Joseph's son? So, brethren in Christ, atin pong makikita na hindi lamang sumasa kanya kay Jesus Christ ang grasya ng Diyos, kundi siya po mismo ay may salita ng grasya. Kaya lahat po ng mga Pharisees, Sadducees, scribes, yung mga dalubhasa sa kautusan, na mga nakikinig sa kanya, namangha ng si Jesus. He was just 12 years old at this point, brethren. Pero grabe, mayroon na po siyang mga words of grace. Why? Because siya po nga po ay puspos ng biyaya ng ating Panginoon. At itong batang puspos ng biyaya ng ating Panginoon, nung siya po ay nasinapupunan ni Maria, of course, dumadaloy ang biyaya ng ating Panginoon. At on pa ho, mga kapatid, kaya nga po ang puspos sa biyaya ay nagsasalita lagi ng mga biyaya. Hindi po ang mga sinasalita ay mga negative, hindi po ang mga sinasalita ay mga pangit, hindi ang mga sinasalita ay mga problema, kundi ang sinasalita lagi ng mga puspos ng biyaya ay pawang mga salita ng biyaya, mga kapatid. And according sa John 1:14, Tagalog ang Biblia, at nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sabugtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. And in Amplified Version, John 1:14, and the Word, Christ, became flesh, human incarnate, and tabernacled, fixed his tent of flesh, live a while among us, and we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten Son received from his Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. Let me emphasize, brethren, full of grace, favor, loving kindness, and truth. So dito, mga kapatid, si Jesus ay full of grace. Kaya nang mamuhay siya, ay dahil full of grace, kinakakitaan siya ng biyaya, nagsasalita siya ng biyaya, gumagawa siya sa biyaya. Everything, brethren, it's all by the grace of God. At again, bakit ko po brinote out ito? Dahil si Jesus, mga kapatid, ang nagdalang tao sa kanya ay si Maria. Uulitin ko po, mga kapatid, kaya po pinagpala si Maria dahil ang biyaya na nasa kanyang sinapupunan, si Jesus Christ na nasa kanyang sinapupunan, ay puspos ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga nang lumaki si Jesus, lumaki siya na puspos ng biyaya, na lumaki siya na nagsasalita sa biyaya, lumaki siya at namumuhay sa biyaya.
Kaya mga kapatid, lahat ng pinananahanan ng ating Panginoong Kristo ay may biyaya. Ulitin ko lamang po mga kapatid, hayaan po ninyo na ma-emphasize ko ito at maintindihan. Si Maria ay pinagpala hindi dahil sa kanyang sarili, kundi pinagpala siya dahil ang nasa sinapupunan niya, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, ay puspos ng biyaya. Kaya sino man, mga kapatid, ang sabihin natin nagpo-possess or nagtataglay or sabihin natin pinananahanan ng ating Panginoon Kristo ay magiging pinagpala sa lahat. Kaya lahat ng mga nanay, lahat ng mga mama, lahat ng mga ina, lahat ng mga mother, lahat ng mga mommy, lahat ng mga ano pa man ang tawag natin na pinananahanan ng ating Panginoong Hesukristo at yamang sa Jesus ay puspos ng biyaya, magiging sila po ay pinagpala. Magiging puspos din po ng biyaya. Kaya para po sa ating mga sumusubaybay, mga kapatid, ang ating pong tinatalakay ngayon ay being blessed mother, at ating pong inacronym ang salitang blessed, brethren, B-L-E-S-S-E-D, and first point, being blessed mother means believing on God. Second point, being blessed mother means living through God. And third point, being blessed mother means expecting for God. And fourth point, being blessed mother means serving to God. And fifth point, being blessed mother means spirit-filled of God. And sixth point, being blessed mother means exalting always God. And seventh point, last point, being blessed mother means dwelling with God. Kaya mga kapatid, yun po kung bakit ang mga ina, ang mga mother, ang mga nanay ay nagiging mapalad, because mayroon po sila doon sa acronym na blessed brethren. At ngayon, kung si Maria po ay pinagpala dahil pinananahanan siya ng ating Panginoon nung ito po ay bata pa, mga kapatid, ay makikita po natin na ang biyaya ng Diyos ay sumasa kaniya. Ngayon, dahil pinag-aralan po natin na ang literal na kahulugan po ng salitang favored sa Ephesians, ang ginamit accepted, na ito po ay sa Greek word na salita ay karito, brethren. Hindi po charito, karito. So ang karito ay galing sa salitang charis, brethren, na kung ating pong pagsasama-samahin, literally means, ibig sabihin, extremely blessed, highly favored, and deeply loved. At ito ngayon po ang sinasabi, mga kapatid, na tulad ng ating inaral, in the New Testament, twice lang po binanggit ang salitang karito. At ang una nga po ay yung doon po sa Lucas, at ito po ay babasahin naman po natin sa Ephesians, yung pangalawang pagbanggit. Sa Ephesians 1:6 Tagalog ang Biblia, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana na minamahal. And in Amplified Version, Ephesians 1:6, so that we might be to the praise and the commendation of His glorious grace, favor, and mercy, which He so freely bestowed on us in the Beloved. Para mas maunawaan pa natin, let us read sa New King James Version, Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved.
At again, ang salitang accepted riyan ay mga kapatid, iyan po ay tinatawag po nating karito, mga kapatid. Kaya kung ang definition, mga kapatid, ng karito ay beloved, blessed, accepted, favored, at sa iba pang definition ay honored, ating masasabi na ang pinagpalang mga magulang ay taglay-taglay ang mga bagay na ito. So remember na kung ang tatay ay haligi ng tahanan, ang nanay ay ilaw ng tahanan, ang pagiging ilaw ng tahanan means pagiging guro, pagiging tagapagturo ng mga anak. Kaya mothers, brethren, mothers are rabbis. Ang pinupoint out ko po ditong rabbis ay teachers at home. I would repeat, mothers are rabbis or teachers at home. At atin pong makikita, inakronim po natin ang rabbis na mothers are respected forever. Dapat iginagalang ang ating mga nanay. Mothers are accepted forever. Kasi yun nga po, sila po ay karito. Dapat accepted sila forever. And mothers are blessed forever. Put in mind na pinagpala sila ng Panginoon. And of course, mothers are beloved forever. Sila po ay beloved, minahal forever. And mothers are intimate forever. Kung mayroong close sa mga anak, kung may close sa sa isang pamilya, walang iba kundi ang nanay, and then mothers are special forever. Tandaan po natin, ang mga nanay, they are always special sa ating pong mga puso. Kaya mga kapatid, mahalaga ho natin, yan po mga kapatid, ang dapat natin maunawaan na pinapahalagahan po ang mga nanay, nire-respeto ang mga nanay, tinatanggap ang mga nanay, bless ang mga nanay, at higit sa lahat, dapat close tayo sa mga nanay at ang mga nanay natin, sila po ay special sa ating mga puso. Tandaan po natin, mga anak na mga nakikinig, sabi ko, grab every opportunity at panahon habang kasama ninyo ang inyong nanay. Bakit po? Sapagkat hindi lahat ng panahon kasama po ninyo ang inyong nanay. Darating ho ang panahon na tatanda sila, pag tumanda sila, magkakasakit sila, pag nagkasakit sila, maaaring silang umuwi sa ating Panginoon. Kaya habang sila ay nariyan, let us respect them. Atin po silang tanggapin, pagpalain, mahalin, yakapin habang naandyan sila because they are so much special sa buhay po natin. Kaya kung mayroon pong dapat maging bayani, sabi ko nga, alam nyo po, ang isa sa nagpapatibay at nagpapatatag ng pamilya ay ang nanay. Bakit po? Kasi sa likod ng isang buong pamilya, sa likod ng isang matatag na pamilya, mayroong nanay na nagsasakripisyo. Kaya tingnan nyo po, kapag ang nanay gumibap, magkakaroon po ng broken family. Kaya pasalamatan ninyo ang inyong mga nanay. At dahil sa kabila ng kahirapan o sa kabila ng anuman ang pinagdaanan ng iyong pamilya, hindi kayo iniwan, hindi gumibaap ang inyong nanay, ipinaglaban ng inyong pamilya, dapat po ninyo silang pasalamatan at dapat po ninyo silang pahalagahan. And I would repeat, sa likod ng bawat buo na pamilya, sa likod ng bawat matatag na pamilya, may nanay riyan na nagsasakripisyo na hindi na inaalintana ang kanyang pansariling kapakanan,
kundi ang kanyang laging iniisip ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. And habang naandyan sila, value them, love them, treasure them, dahil hindi po lahat ng panahon makakasama natin sila. Ipanalangin po natin ang ating mga mother this day, brethren in Christ, at samahan po ako ninyo sa isang panalangin. At bago tayo manalangin, alam nyo po, kung kayo ay mayroong pang nanay, pasalamatan po ninyo. Because nowadays, ang daming mga anak na mga ulila na, wala na silang nanay, kaya napakapalad mo kapag may nanay ka pa. At ang iba naman, buhay pa ang kanilang nanay, kaya lang sila po ay inabandona ng kanilang nanay, ipinaampon ng nanay, iniwan ng nanay. Kaya, mga kapatid, alam nyo po sa pag-aaral po ng statistics, bakit po maraming karahasan, bakit marami pong kasamaan? Kasi mga kapatid, ang punot dulo, hindi po talaga yung addiction o whatever, ang punot dulo ay broken family. Kaya po ang mga tao nagiging marahas, ang mga tao ay nagiging masama, ang tao ay nagiging rebelde, is because if you will, kung i-root up po ninyo, sila po ay nagmula sa isang broken family. Ngayon, ang statistic, out of 10 families, 2 na lamang po ang successful, ang 8 ay naging broken family na. Kaya if your family is still, sabihin natin, buo pa ang iyong pamilya, at may nanay ka pa, ipagpasalamat mo dahil biyaya yan ng ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos at ipanalangin po natin ang ating mga nanay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming mga nanay na mga nakakapakinig ngayon. Wala po kaming ibang hinihiling, kundi patuloy po ninyo sila bigyan ng kalakasan, patuloy po ninyo silang bigyan ng kalusugan. Laging hiling namin, Lord, na ilayo nyo po sila sa mga sakit at karamdaman. Dahil tunay nga po, Diyos, na without them, wala po kami sa mundong ito. Salamat sa mga nanay na pinakipaglaban ang pamilya, na manatiling matatag, manatiling buo. Thank you, Lord, for their sacrifices. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na wala silang ibang hinahangad, kundi ang ikabubuti, ikauunlad, ikagaganda, ikaiinam ng kanilang mga anak. Salamat, O Diyos, sa mga sakripisyo na kanilang inalay sa amin. Sila po ay bayani sa aming mga buhay. Sila po, Panginoon, ay dapat hangaan sa aming mga buhay. Salamat din, God, sa bawat pamilya na nananatiling buo at mayroon pang mga magulang. Amin rin pong itinataas, Panginoon, na ang mga street childrens, ang mga ulila na mga anak, that they cannot celebrate anymore ng Mother's Day. Hayaan po ninyo, Diyos, na sabi mo nga, Panginoon, you are the father of the fatherless. Ikaw ang ama sa mga ulila, at ikaw ang magulang sa mga ulila, at ikaw ang tagapagtanggol sa mga wala ng magulang. Salamat, Panginoon. Kalingain niyo po sila at hayaan po ninyo, Diyos, na makasumpong sila ng tunay na pamilya, walang iba kundi ang iyong iglesia. At masumpungan nila ang mga tunay nilang kapatiran sa inyo, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus. I decree blessing upon blessing, grace upon grace, favor upon favor, and goodness upon goodness sa buhay ng aming mga nanay. Salamat, God. Salamat, Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, at pagpalain niyo po lahat ng inyong mga anak. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.